Ang Department of Energy, DOE, ay nakatarget na magsimulang tumanggap ng mga aplikasyon para sa mga proyekto ng nuclear energy sa taong 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ito ay bahagi ng layunin ng gobyerno na magkaroon ng hindi bababa sa 1,200 megawatts ng nuclear energy sa power mix ng bansa pagdating ng 2032. Ang Meralco ay nagsasagawa ng isang US-backed study, sa tulong ng US Trade and Development Agency, para sa pag-adopt ng SMRs, na inaasahang matatapos sa huling bahagi ng 2026. Layunin nitong makapili ng mga potensyal na site para sa unang Pioneer Plan. Patuloy na sinusuri ng Korea Hydro at Nuclear Power, KHNP, ang posibilidad na buhayin ang mothballed na Bataan Nuclear Power Plant, na may inaasahang ulat sa pagtatapos ng pag-aaral sa unang bahagi ng 2026. Ang bagong tatag na Philippine Atomic Energy Regulatory Authority, PhilAtom, ang magsisilbing independent regulator para sa kaligtasan ng mga nuclear plant. Ang Philippine Energy Plan ay naglalayong magkaroon ng 1,200 megawatts sa 2032, tataas sa 2,400 megawatts sa 2045, at 4,800 megawatts sa 2050. Matatandaan, sa Labrador, Pangasinan, may umuusbong na plano para sa nuclear power plant, na sinusuportahan ng ilang lokal na opisyal dahil sa potensyal na murang kuryente at trabaho. Ngunit nahaharap sa matinding pagtutol mula sa mga residente at simbahan dahil sa isyu sa kaligtasan, malapit sa fault line, at epekto sa komunidad, lalo na't nag-oorganisa ng signature campaigns ang magkabilang panig para sa o laban sa proyekto, na may pag-asang maging legal na basehan ang bagong PhilAtom Law. Naniniwala si Representative Mark Cojuangco na kayang gawing pinakamayaman ang Labrador dahil sa malaking kita at trabaho mula sa plantang tinatayang 225 na bilyong piso ang halaga, at makakatulong sa pag-angat mula sa pagiging isa sa pinakamahirap na bayan. Ang nuclear power ay itinuturing na malinis, maaasahan, at makakatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente, na magpapababa ng dependency sa langis. Ang lokasyon malapit sa East Zambales Fault Line ay malaking alalahanin, lalo na't may pag-aalala sa posibilidad ng Fukushima-type disaster. Bukas ang LGU ng Labrador sa pag-host, ayon kay Mayor Noel Uson, at may mga aktibidad tulad ng Stand Up for Nuclear, na nagpapakita ng suporta ng ilan. Nagpapatuloy ang debate at aktibidad sa pagitan ng mga pabor at kontra nuclear sa Labrador, na may mga pagpupulong at pag-oorganisa ng mga lokal na grupo, ayon sa mga balita noong December 2025 at January 2026. Ang pagpapatupad ng PhilAtom Law ay mahalaga sa pagpapatuloy ng proyekto, na nagbibigay daan para sa mas mahigpit na regulasyon at paghahanda sa komunidad. Samantala, ang Philippine Navy PN at Armed Forces of the Philippines, AFP, ay tiniyak na kaya nilang protektahan ang bagong tuklas na natural gas sa Malampaya East 1, gamit ang kasalukuyan nilang kakayahan, pag-monitor, at pagtugon sa pamamagitan ng Western Command, WESCOM, at Joint Task Force Malampaya, lalo na't ito ay mahalaga sa seguridad ng energy ng bansa. Nagsasagawa na rin ng mas matinding pagbabantay ang Philippine Coast Guard, PCG, sa lugar, habang ang bansa ay naghahanap ng karagdagang supply ng gas na ito para sa mas matatag na kuryente. Sinabi ng Philippine Navy na kaya nilang bantayan at protektahan ang Malampaya East 1 dahil sa mga umiiral ng security measures at kakayahan, kasama ang AFP. Ang Western Command, WESCOM,
at JTF Malampaya ang nakatalaga sa pagmonitor at pagtugon sa anumang banta sa Malampaya East 1. Nag-aambag din ang pagdating ng mga bagong barko, tulad ng BRP Raha Sulaiman, sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy. Pinalakas din ng Philippine Coast Guard, PCG, ang kanilang presensya sa lugar para sa maritime security. Ang pagtuklas sa May 1 ay mahalaga para sa energy security ng bansa, magbibigay ng karagdagang supply ng natural gas, at inaasahang magpapatatag sa kuryente sa Pilipinas. Tinatayang may 78 bilyong cubic feet ng gas ang Malampaya East 1 at bahagi ito ng Malampaya Phase 4 drilling campaign na kinabibilangan ng Camago 2, Camago 3, at Bagong Pag-asa wells. Sinasagawa ang proyekto ng SC3A Consortium na pinamumunuan ng Prime Energy kasama ang UC38, PNOC Exploration Corporation at Prime Oil at Gas Incorporated. Ang bagong tuklas na natural gas sa Malampaya East 1 ay malaking tulong sa energy ng Pilipinas, pero aabutin pa ng humigit kumulang isang taon, hanggang late 2026, early 2027, bago maging operational at makapag-supply ng kuryente dahil sa pagtatayo ng mga tubo at testing, ayon kay Energy Undersecretary Soles. Paliwanag ni Energy Undersecretary Alessandro Soles, kakailanganin muna ng mga eksperto mula sa operator na Prime Energy na magtayo ng mga tubo na magdudugtong sa balon sa mga production facility para kunin ang natural gas na magpo-fuel sa iba't ibang power plant sa Batangas. Ang gawaing yun na 1,000 metro mula sa ibabaw ay tumatagal ng oras, kabilang ang pagsubok, kaya ang aktwal na pagkuha at daloy ng natural na gas mula sa pagtuklas ay malamang na mangyari sa katapusan ng taong ito o unang bahagi ng 2027.